Hello everyone! Welcome po sa ating channel. This is Coach Jared. Good morning, good afternoon, good evening po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyo pong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Please don't forget to subscribe. Okay, dito po sa ating Coach Jared Live YouTube channel at pa-follow po ang ating Facebook page, Pinasabat News. And of course, ang ating pong Facebook group, Tambayan ng mga Kucheros. Okay. Okay. Game. Mamaya pag-usapan natin sa Supreme Court, guys. Okay, wait. Shoutout muna tayo. Saan na ba yung pang-shoutout natin? Pause na pause ako. Grabe. Oo. Nakakainis. Pero ganun talaga. It happens. Oo, namaos ako. Kaka-video kahapon eh. Bago ng live stream natin kahapon. Ay, after pala. After ng live stream kahapon, nag-video kami ng pamilya ko. Kaya yun. Okay. Kahapon ba yun? Hindi, nung Sunday pala. Kahapon. Nung Sunday. Oo. So, ayun. Ay, shucks, lubat. Yeesh. Yun. Okay, shoutout tayo, guys. Okay. Sana ba? Okay, shoutout muna sa mga moderators natin. Kay Ate Susan, Ate Trexie, Ate Elisa C, James, Kuya Nelson, Arnel, Jack, Ate Nilda Galvez, Ate Mishi, Ate Nilda Arceo, Sir Pascachi, Shiro Kansaki, Futon Billion Movement, ako si Manat May, BJ Cans, Kina at PS Moderator. Ayan, shoutout sa inyo. Parang kulang to. Wala si The Greater One. Yun. Okay, tapos MLCOC Gameplay Vlog, Vancouver Gems, Soft Bites Unlimited, Zyra PH Redefine, Cindy Coser, Gian Cruz, Annalyn, Sonny Tordesillas, Aurelio Biluan, Meli Miao, Eugene Balangit, Lorna Bunaw, okay, Marcelino Aplicador, PW Discarte TV, Melanio Tadeo, Pipo Garcia, Chevangs Lee, Felix Zanyo, Ruben Esperanza, Benedict Española, Jesse Kim, Feli Pilipina, Marlene Malbog, Eagle of the North, Macro Excel, Mas Creative Media, Celso Taas, Zarina, Ernie, Lindra Beltran, Emma Alvarez, Net Vlog, Jonada Mendoza, Hanilet Del Mundo, Juliet Sekikuji, Maria Corazon Monarvarin Evangelista, Franklin Sildo, Josephine Bobier, Leonilo Villanueva, Emily Sarita, Eduardo Yang Guren, Simel Ferreira, Maria Ong, Estela Hernandez, at si Icy Nerva. Okay. So hanggang dyan lang muna ang shoutout natin, ha? Para dire-diretso tayo sa ating topic. Kamusta kayo, guys? Balita. Balita for today's video. Oo. May tuwan-tuwa ako today kasi dumating na in-order ko sa Lazada. Kita niyo yung relo sa taas? Ayan, yung relo sa taas na yan. Rolex yan. Tuwan-tuwa ako yan. Nakita ko sa Lazada. Ay, may wall clock na Rolex. Oh. Tapos nung una ko siya nakita sa Malaysia nung nagtitingin kami sa Chinatown. Ang mahal-mahal sa Malaysia, parang 4,000 isa. Wag na lang. Wag na lang. Wag na nating kayo bumili doon sa Malaysia. Mahal. Dito lang bumili sa Lazada, mas mura. Oo. Mga 4,000 sa Malaysia, 5,000 eh. Sa Pilipinas, magkano lang? Mga 2,500 lang yata. 2,500 lang yata ito eh. Mahal pa rin. Pero at least gusto ko siya. Okay. Anyway. Okay. Pahingi ng link ng alin nung sa Lazada. Parang 2.8 yata 'yon, 2.8, 2.5. Mamaya. Hindi, paano ba? Lagay ko dito yung link. Hanapin niyo na lang. Oo, Rolex wall clock. Irang hanapin niyo, Rolex wall clock. Oo. Anyway, game. Paano lang, pampa-light lang ng mood kasi mabibigat na naman yung At least Rolex. Peking Rolex. Relax. Sabi ni James. At least Rolex. Peking Rolex. Relax ang nakasulat. Rolex talaga yung nakasulat. Ang galing nga eh. Kamukha niya yung Kamukha niya yung Submariner. Tuwan-tuwa ako. But anyway.
Pero ano lang yan, mga China something lang yan. Oo. Anyway, game. Eto na. Bago natin pag-usapan yung mga Maleta Boys, yung 18 Basureros. Tawag dito. Bago tayo pumunta ng itong nangyaring kanina, presscon. Hindi Blue Ribbon yun presscon lang yun. Pag-usapan muna natin to, hindi to masyado napansin kanina eh. Which now I think it serves the purpose of the Maleta Boys. I think I think what is yung buong punto, yung buong purpose ng Maleta Boys ay nangyayari. Bakit? Kasi nadi-distract ngayon ng taong bayan. Tingnan nyo, halos hindi na balita itong pasabog na to na pag-uusapan natin today. Halos hindi napansin dahil dyan sa Maleta Boys. And I think yun talaga ang punto ng Maleta Boys eh. They are really a diversionary tool. Sabi nila tawag dito weaponization daw, blah 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 blah. I don't think it is even weaponization kasi kung sandata yan, dapat may talab, 'di ba? Dapat may talim. Kaso walang talim eh. Alam naman natin nagsisinungaling sila. Ang tunay na purpose talaga nito pangligaw. Para hindi mapag-usapan yung tunay na issue mga kababayan na yung impeachment ni Sara Duterte. Malapit na 'yon mga kababayan. Kahapon nag-submit na sila ng kanilang pre-trial brief yung kampo ng prosecutors ay merong 50 mahigit na witnesses. Oo. Tapos yung kampo ni Sara merong 40 mahigit na witnesses. Kasama doon sa witnesses nila si Orly Gutesa, what's his name? Si Senator former Senator Trillanes at saka si what's his name? Ay, shucks, yung bagman. Nakakalimutan ko na yung mga pangalan nila. Sobrang daming pinapangalan na tinatandaan ko araw. Ano pangalan niya? Yan, si Madriaga. Yan, salamat Ate Elisa. Yun, si Ramil Madriaga. Oh, yan. Si Orly Gutesa ay naalala ko kasi so yun, so kasama rin sa witnesses ni Sara Duterte si Ramil Madriaga. At saka si former Senator Antonio Trillanes. Si Sir Ram, ayan. Ngayon mga kababayan, so if I'm not mistaken, July 18 na yung sunod. Yun na yung pre-trial conference, yung actual pre-trial conference. July 18, that is kailan ba yung July 18? Friday? Friday? Para kanina yata yun. Thursday. June 18. Yung pre-trial conference. Pero walang walang live stream yun. So it will be an executive session. So walang walang bearing kumbaga. Walang bearing. May bearing. Pero hindi siya iba-broadcast. Oo. At baka rin hindi pag-usapan yung hindi rin i-publicize yung mga pag-uusapan sa loob. Kasi nandyan na yung marking of evidence, ng ganyan. So, baka hindi na pag-usapan yun sa publiko. Executive session yun. At yung unang-unang hearing will be on July 6. Doon na magsasama-sama ang impeachment court sa kanilang unang hearing, July 6. Pero tomorrow, as usual, alam naman natin na merong special session na iniutos ni PBBM para sa Kongreso. So, alam na natin by tomorrow, officially matatanggal na si Alan Peter Cayetano. Bukas. Sure yan. Unless may magbago, di ba? Unless hindi si Win Gatchalian ang ilagay. Pero definitely mawawala na si Alan Peter. Hindi lang natin sigurado kung sino yung papalit. So, pero ngayon mga babayan,
kanina umaga nabalita itong dagdag ebidensya sa impeachment ni Sara Duterte. Oo. Ano yung dagdag ebidensya? Ito 'yun. Yung dagdag ebidensya, yan. Sara Duterte did not declare 52 firearms in SALN, sabi ni Terry Ridon. So, ito pala yung property na sinasabi ni Terry Ridon noong nakaraan. So, mga baril pala. 52, ang dami. Ang dami, no? Grabe. Ano ka? Sundalo? Ano ka ba? May private army ka ba? 50? Para saan yan? Baka naka-collector's license din to si Sara Duterte. We don't know. Most probably, naka-collector's license siya. Kaya unlimited ang pwede niyang irehistro na, na mga sandata, mga baril. So, 52? Pang ano na yan pang private army na yan Oo. Sabi, Vice President Sara Duterte allegedly did not declare in her statements of assets, liabilities, and net worth 52 firearms which she and her husband supposedly own, according to House Impeachment Prosecutor in Bicol, Sara Party List, Terry Ridon. Alam nyo mga kabayan, hindi ko mag-gets kung bakit ganun karami ang kailangan. At saka bakit kailangan umabot ng millions of pesos. Halimbawa, siguro kung collector ka talaga, walang problema yan. Pero kung, hindi ko gets Hindi mo naman, mahirap naman ibenta yan. Kung kailangan mo ng pera, mahirap ibenta. Di ba? Mahirap yan ipasa sa iba kasi regulated ang pagbenta ng baril sa Pilipinas. At syempre, ewan ko, hindi liquid yan Ang hirap ibenta. Hindi yan katulad ng alahas. Alahas, pag bumili ka ng maraming alahas, daling daling i-dispose kasi marami may interest sa alahas. Pero pag ganito, baril, so paano mo gagamitin yun? Ako nga, isa nga lang ang baril ko. Di ko pa magamit ng madalas Iisa nga lang ang baril ko Di ko pa magamit ng madalas Gusto ko pa magdagdag ng isa. Pero, pinag-iisipan ko pa kasi, diba? So, ito yung balita dyan. Yan. Ito, pakinggan natin yung sinabi ni Terry Ridon sa interview niya kanina. Ito po yung bagong ebidensya. Mayroon pong mga pag-aaring mga armas ang mag-asawang Duterte Carpio na nakalista po sa PNP Firearms Division na hindi po inilista sa Statements of Assets and Liability, Net Worth, documents ng ating pong pangalawang Pangulo sa kahit anong taon mula 2007 hanggang 2025. Yung pong pinakahuling lista na linabas lang po ngayong pong linggo. So mabigat po ito dahil katulad na binabanggit po natin, si dating Chief Justice Renato Corona ay na-convict on the basis of non-disclosure of properties sa kanya pong SALN. No? At hindi ho dapat magkaiba yung pong pagtrato nito pong non-disclosure ng pong mga armas baril ng ating pong pangalawang Pangulo dito po sa kanya pong personal property kasi yan. No? So malinaw na ipapatawag po namin yung pong PNP Firearms Division para magbigay po ng listahan ng lahat po ng mga pag-aari ng pangalawang Pangulo at ng kanya pong asawa ng mga baril at mga armas. At hihingi rin po tayo ng valuation expert at para maibigay po yung value ng pong kabuuan po ng mga armas na I think hindi po pababa sa 30 firearms na pag-aari po ng mag-asawang Duterte 52 nga At pangalawa, imbitahin din po natin yung pong mga nagbenta ng mga armas sa kanila. Kasi nakalista po naman doon sa PNP Firearms Division yung pong kung sino yung seller nito pong mga armas at mga baril po na ito. Magkahalo po na high-powered at small firearms, no? Yung pinag-usapan po natin hindi dinisclose ng atin pong pangalawang Pangulo sa kanya pong SALN. So, nakapangalan po sa kanila pong mag-asawa. Hindi naman kasi pwede pagkain yun baril po na ito. It is very important to note that even the former president
had boasted of having numerous ownership of guns and firearms po. No? So I think that is a similar situation that the Vice President is finding herself in. Paano niyo po nalaman ito, sir? Well, isa ho yan doon sa mga hinahanap na po ng prosecution po no, over the course of ng paghahanda sa paglilitis. No? So we wanted to do a clean sweep of each and every agency na meron pong regulated list ng pong pag-aari ng lahat ng mga tao. So isa ho sa mga na-identify yung pong Firearms Division po ng Philippine National Police. Tingin niyo kayang i-deal itong mga hindi na deklarang mga armas doon sa unexplained wealth article of this impeachment? So, kasi mahal Hindi mo talaga yung pangalang Pangulo dito kasi hindi mo niya linista sa kanya pong salin. Ang requisite sa pagsusulat po ng salin po ng kahit sino nga public official, dapat po ay nakalista po ang inyo pong mga pag-aari sa inyo pong salin. So, ibig sabihin, bukod po doon sa hindi ho pag-declare na cash on hand, cash in bank, no? Sa kanya pong salin from 2019 to 2025, hindi rin po niya dineklara yung kanya pong pag-aari ng mga armas from 2007 up until 2025. So, I think pagpapalakas po ito doon sa punto ng unexplained wealth at SALN violations. Sir, estimate lang, aabot ba ito ng millions yung halaga nitong mga armas? Yung po pinagsama nga dami, million-million po yung pinag-usapan po nating valuation po dito. But again, the point needs to be made, dalawang bagay. It is not just the value of the firearms, it is also the non-disclosure of the firearms ownership in the SALN of the Vice President. So, I asked about Oh, that's interesting. Habang nagsasalita si Congressman Terry Redon kanina, nidi-research ko kung dapat, kasi ang alam ko kapag personal properties, mga bank accounts, cash, yung cash on hand, cash on hand. So, aliwalay pa yun sa bank accounts. Vehicles, cash on hand, bonds, stocks, etc., etc. So, hinahanap ko kung pwede bang mabilang yung firearms. Apparently, noong 2015, pero this is not a Supreme Court decision, merong DOF official sa customs. May customs official pala, di DOF. Customs official na nasuspend dahil hindi niya dineclare yung kanyang firearm sa salin. So, pwede pala yun. Pwede pala yun. So, considered siyang personal property. Lalo na kung mahal. I mean, kasi yung 9mm nga na binili ko, mabigat na sa bulsa eh. Namamahala na ako eh. 60K, 70K. 9mm lang yun. Tapos, syempre, pag habang mas maganda pa yung brand, mas mahal na brand, mas mahal din yung salin. Di ba? Mas mahal, may mga CZ, umaabot ang isa dyan ng mahina ang 200 to 300K, isang 9mm nila eh. Yung mga high-end nila na na baril. Ganun. Ay, mga Glock, tara ba? Meron akong tinanungan recently, nakalimutan ko lang yung Smith & Wesson yata yun. Desert Eagle, meron akong minamata na Desert Eagle, nasa 150K ang isa eh. So, ganun, ang bigat, men. Kung 50 yun, di ba? Kung 52 yun, doon na tayo sa sabihin na natin, doon na tayo sa medyo mura ng konti, yung mga Glock. Yung mga Glock, medyo affordable yan. Nasa 70 to 80K ang isang Glock, 90K ang isang Glock. Doon na lang tayo sa pistol. Multiply nyo ng 50. Di ba? Magkano na yun? Syempre, hindi naman yung lahat, Glock lang, di ba? Iba-ibang brands yan. So, ganun. So, parang, nung iniisip ko, kung bibiling ko ba yung Desert Eagle, sabi ko,
Anong gagawin ko sa Desert Eagle? Anong gagawin ko dyan? Pag pamporma, tapos pangangas, yun lang yun eh. Although mas malakas ang stopping power ng Desert Eagle. So isang baril mo lang doon, tumba agad yung binaril mo. Pero syempre, di ba? Pang emergency mo lang talaga magagawa yun eh. So, but anyway, so imagine mga kababayan, 52 yung firearms na nakarehistro. 52, napakarami nun guys. Napakarami nun. So, naalala ko lang mga kababayan, nung habang nagsasalita si Terry Ridon, Congressman Terry Ridon, at nung nabasa ko tong article na to. Noong 2024 kasi, meron ng kumalat dyan. Meron ng kumalat na issue tungkol dyan noong 2024 at sa mga pagmamay-aring baril ng mga Duterte. Oo. Noon nangyari yan sa Kingdom of Judas cult. February 19, 2024. Isa sa mga although itong follower na to bumaliktad. Siguro nabayaran ni Kibuloy, bumaliktad na siya. Itong follower na to ni Kibuloy hardinero, di ba? Kung naalala nyo? Hardinero siya. Sa Glory Hole Mountain. At meron daw isang beses na pumunta ang mag-amang Duterte, si Sara at si Rodi, na pagpunta nila doon, pag-alis, may mga karga-kargang baril. May mga karga-kargang baril. Ito yun eh. Yan yun. Sabi, minsan po pumupunta doon si former President Rodrigo Duterte at former Mayor Davao Mayor Sara Duterte. Pag umalis na po sila sa Glory Hole Mountain, dala na po nila ang mga bag na siya pong mga bag na nilalagyan po ng mga baril. Ayan. Si Rene. Etong Rene na to, bumaliktad na to. Bumaliktad na yan for some reason. Di natin alam. Baka kinidnap, tapos na torture, bumaliktad, etc. We don't know. Pero bumaliktad na yan. Pero ito yung una niyang testimonya. Tapos sabi niya sa hearing, saan na yun? Kulang yung quota. Saan na yun? Yan. Nawala na. Isa lang ang sinabi. Basta yun. Hardinero siya sa Glory Hole Mountain. Tapos, nakita daw niyang pumunta yung mag-ama. Since then, mga babayan, si Sara, itinanggi na yan. Itinanggi na daw yung bags of guns. Oo. Tinanggi na yan, mga babayan, na siya daw ay merong mga bags of guns. Oo. Vice President Sara Duterte has been consistent in her messaging in the face of issues that they are linked to the 2028 presidential elections. Tapos, sabi niya, sa kasaysayan ng Pilipinas, naging kagawian na ang pag-atake at pagbato ng sari-saring issue laban sa Vice Presidente marahil sapagkat ang Vice Presidente ang tumatayong pangunahing hadlang sa mga nangarap maging Pangulo. Okay? Tapos, saan yun? Panahon ngayon ng aking pagtatrabaho, tutuparin ko ang sinumpaang tungkulin, unahin ko ang tunay na suliranin, unahin ko ang Pilipino. Okay? Unahin natin ang Pilipinas. O yung mga bullshit lines niya. Pardon my French. Aga-aga. Sorry na agad. Oo. Pero mga kababayan, hindi naman niya diretsong sinagot. Sinabi lang niya, sinisiraan siya. Pero minsan kasi may mga paninira na totoo. Di ba? Hindi ko kasi magandang dahilan nyo. Hindi, sinisiraan lang ako. Paano kung totoo yung paninira sa'yo? Yung sinasabi sa'yo, totoo. Di ba? Paano kung totoo yun? Halimbawa, nung si Apollo Kibuloy, siya yung sinasabi niya, sinisiraan lang ako. Sabi ni Apollo Kibuloy, doon sa mga panggagahasa niya sa mga bata. Tapos all of a sudden, totoo pala.
Di ba? Sabi niya, sinisiraan lang ako doon sa money laundering issue niya. All of a sudden, biglang most wanted na siya ng FBI. Di ba? Totoo pala. Oo. So mga babayan, hindi naman ho niya kasi sinagot. Pwedeng sinisiraan siya. Paano ko totoo yung paninira? O di, sinisiraan pa rin naman siya. Pero totoo nga lang yung kwento. Pwede naman yun, nangyayari naman yun, guys. Oo. Pero, again, nagkano siya nagtugma siya dun Ito yung una ko naalala talaga. Nung nabalitaan ko to, yung mga armas ni Sara Duterte. Hindi rin ho yan tinago ni former President Rodi, ni Digonggong. Hindi rin ho yan tinago yan. Ang sinasabi lang niya, hindi niya tinanggap kay Kibuloy, sinasabi niya. At ito, si Digong, nagsisinungaling. Or at least umaamin siya pag naiipit na. Naipit na siya Alam naman natin marami siyang baril Ang sabi niya, Duterte, I have about almost 500 firearms registered. Diba? 500 firearms registered. Anong gagawin mo sa 500 na baril, men? Hindi mo magagamit lahat yan. Ano yan? Kada putok, palit? Diba? Ano yan? Kada putok, palit. Ito na, barrel number 1, bang. Palit, next, bang, palit, next. Di ba? Paano mo? Ba't hindi na lang niya dinonate siya sa AFP? Di ba? Di ba? Alam niyo mga kabayan, kung ako kasing rami ng pera ni Rodrigo Duterte, ang kukolektahin ko puro relo. Yan ang kukolektahin ko kasi at least yung relo, pag binili ko siya ngayon ng certain amount at binenta ko siya next month, hindi ako lugi. Yan ang kukolektahin ko mga relo. Kung meron akong ganyang kalaking pera na katulad ni Rodrigo Duterte, hindi ako makukolekta ng baril, men. Ang pangit. Kasi walang balik sa'yo yan Hindi naman asset yan Yan, gastos lang talaga yan. Which also goes to show, mga babayan, na ganun karami ang pera niya. Ganun karami ang pera ng mga Duterte. Na-afford niyang bumili ng 500 firearms. Although, mga babayan, nagpe-prepare na sa zombie apocalypse, sabi ni Om Eugene. Paano siya magpe-prepare sa zombie apocalypse? Siya ang pinuno ng mga zombie. siya ang pinuno ng mga zombies. Oo. 'Di ba, The Walking Dead? Walking Dead na yan si Digong wala na yan. Konti na lang yan. Ayoko man siyang bawian ng buhay, ayoko man siyang mamatay. Gusto ko kasi maghirap siya sa presuhan Pero feeling ko haba pa buhay nito matandang to. But anyway, 'di ba? Sabi ni Jcast kung presyong Glock na 70K times 500, 35 million na agad. Wala pa dyan yung registration fees. Babayad ka pa ng rehistro mo. So di ba? My goodness. May army nga sila, sabi ni Politica Labandera. Shoutout kay Politica Labandera. May army sila. The Sarak Army. So, ako ba, personally, I'm convinced na meron talaga silang private army. Baka kaya siguro hindi makaboto ng ibang mayor ang Davao. Baka totoo yung mga sinasabi ng ibang viewers natin dito na takot silang hindi iboto si Rodrigo Duterte dahil papatayin sila. Diba? So, imagine mga babayan, you have 500 firearms registered. Kay Digong pa lang yan. Wala pa yung kay Pulong, wala pa yung kay Baste, wala pa yung kay Sara. So, I would think mga kababayan, mas marami yung kumpara kay Sara Duterte, mas malaki yung koleksyon ni Pulong tsaka ni Baste.
So, anyway, kaso ang social daw ng jail sa The Hague. Oh, yun lang. Yun lang. Or pwedeng regalo. I mean, ako, hindi naman ako magtataka kung merong mga inireregalong baril si Kibuloy. Kasi, alam naman natin si Kibuloy, di ba, may din siya, may private army siya. Yung Angel of Death niya, yung tawag niya, Angel of Death. Oo. So, baka pinupondohan dinidigong yun, yung Angel of Death niya. Di ba? Kaya hindi the possibilities are endless. Pero the fact is, mga babayan, wala na si Duterte, hindi na siya presidente. Ito, si Sara Duterte, vice-presidente pa. At ngayon, mga babayan, may siyang pinagdadaan ng impeachment. At ito ngayon, itong mga 52 firearms na to, dadagdag sa mga ipangbabato sa kanya, sa kanyang impeachment trial. Ang problema kasi kay Sara, marami siyang hindi dineclare. Hanggang ngayon, di ba hanggang ngayon, meron pa rin siyang mga hindi dinideclare si Sara Duterte. Magkano yung dineclare niya yesterday, if I'm not mistaken, 122 million pesos ang dineclare niya. Although, mga babayan, may improvement ngayon. Oo. Medyo nadagdagan yung mga real properties. Nadagdagan yung real properties niya. Tumaas din yung utang niya. Oo. Kaya, di ko alam kung nagkaroon ba doon ng fudging of the numbers. Oo. Niluto-luto ba yung libro niyan? Hindi natin alam. Pero, nadagdagan yung real properties, nadagdagan din yung kanyang utang. So, di natin alam. Bumalik yung utang. Correct, Ultra Tito. Bumalik nga yung utang niya. 122 million, medyo malapit-lapit na sa 125, di ba? 122 million, medyo malapit-lapit na sa 125 in 11 days. Ayun. Kaya mga kababayan, I'm really looking forward sa impeachment trial. No joke. Not for anything else kasi yung huling impeachment trial na pinanood natin kay Corona pa, 2013, 2014, or 2015, either of the three. Corona days pa. At masaya yun eh. Hindi naman masaya in a sense na syempre it's someone suffering from whatever yung kanyang pagkakamali. Pero kasi as far as balita is concerned, mainit yun. Lalo-lalo na mga kababayan nung nandun pa imagine kung buhay pa si Miriam Defensor Santiago. Ay, ang sarap ng impeachment ngayon. Kung buhay pa siya. Yung mga ganitong moment, namimiss ko si MDS eh. Oo, pag nagsasalita si Robin Padilla, namimiss ko si Miriam Defensor Santiago. yun yung mga panahon na sana, wini-wish ko na sana buhay pa si Madam Miriam Defensor Santiago. Pag nagsasalita si Robin Padilla. Oo. Diba? Ganun eh. So, wala lang. Excited ako sa Excited ako sa impeachment. Excited ako sa impeachment. Grabe yun. Grabe yung impeachment ni Corona. And actually, marami po sa mga ginagawa ngayon ng impeachment court ay dahil sa nangyari nung Corona impeachment. Yung mga rules na nagawa noon nung Corona impeachment, in-adopt nila ngayon. Dahil nga kay Madam Miriam, marami siyang binago. Ikaw na kasing dating RTC na naging senador, di ba? Alam mo ang rules of court, baliktaran kahit tulog. Di ba? Ikaw na naging RTC RTC judge bago ka naging senador. Oo. So, ayun.
Anyway. Ayan. Mhm. Baka dyan nagbabayad ng tax si Lustay. Oo, pwede. Mm.